Second year college ako nung mamatay si Papa. Inuwi namin ang labi niya sa hometown niya sa norte. Pagkarating namin, pinagpahinga ko agad si Mama. Ilang araw na rin kasi siyang walang pahinga. Yung nag-iisang kapatid naman ni Papa, gusto rin niyang ipahinga ko. Napilit niya ako bandang hating gabi. Namimigat na rin kasi ang talukap ng mga mata ko. Bago ako makapasok sa kwarto, narinig kong binibilinan niya yung dalawang babaeng anak niya na huwag iiwanan ng walang bantay ang kabaong. Umaga na ako nagising. Gising na rin si Mama at mga kapatid ko. Kinahaponan inaya ako ng isang pinsan ko na samahan silang magtumba ng saging. Sa likod ng bahay may malawak na lupa na tinatamnan ng mga taga roon ng saging, mangga, tuhat at bayabas. Ang alam ko, ang may-ari ng lupang yun, matagal nang nag-migrate sa Amerika. Pero may pahintulot niya yung pagtatanim doon. Nakakuha na kami ng saging nung mapatingin ako sa puno ng bayabas. Ang lalaki kasi ng bunga. Sinabi ko sa kanila na kukuha lang ako ng bayabas at pumayag naman sila. Andun pa rin naman sila, nagtitingin pa ng makukuhang saging at nakapitas na ako ng dalawa nung may mapansin akong tao sa malapit. Nagtataba siya ng katawan ng saging. Nagtaka ako. Hindi naman bago sa akin yung ginagawa ng lalaking yun kasi kahit sa probinsya namin, may mga naggaganon para ipakain sa pato, bibe. Ganun. Kaso sa amin, tinatabas lang pag nagbunga na. Yung nakawanan na ng bunga. Kaso yung tinabas ng lalaki, bata pang puno. Pero hindi ko siya sinita kasi malay ko ba. Pero nagtaka talaga ako. Nung nakabalik na kami, habang hinuhugasan ko yung nakuha kong bayabas, nasabi ko sa pinsan ko yun. Parang nagulat siya at natakot. Tumango lang siya tapos nilapitan agad ang tatay niya na pinsan ni Papa. Kumakain kami ng mga kapatid ko ng bayabas sa tabi ng kabaong ni Papa. Nung lapitan ako ng uncle ko, yung pinsan ni Papa. Tatay nung pinsan kong pinagkwentuhan ko. Ariel, anong itsura nung lalaking nakita mo ron sa likod kanina? Tanong niya. Dun ko inalala kung anong itsura nga. Hindi ko nakita ng malinaw ang mukha. Pero alam kong lalaki ito. Naka-t-shirt ito ng dirty white, naka-shorts ng itim, at may hinabing bag na nakasukbit sa balikat at nakatsinelas din. Brown complexion at maliit lang siya. Parang hanggang dibdib ko lang. Tumango si uncle tas sabi niya, katulad ng sinabi ng tita namin sa mga anak niya, huwag iwanan mag-isa ang kabaong ni Papa. Wala naman talaga akong balak na iwanan. Kaya lang nung gabing yun, nagalburuto ang bunso kong kapatid. Ayaw niyang matulong mag-isa. Si Mama nakiusap sa akin na ako na lang ang sumama sa kanya at gusto niyang magbantay buong magdamag. Umulan din ng gabing yun kaya kaming magkakapag-anak lang ang nasa burol at yung ibang kapitbahay. Nahiga na kami ng kapatid ko. Katext ko ang girlfriend ko nung lumukot ang mukha ko. Kasi may amoy malansa bigla. Familiar naman siguro kayo kung anong amoy ng hasang ng isda, di ba? Ganun ang amoy na parang nasa tapat lang ng ilong ko yung hasang. At naamoy din ng kapatid ko. Kaya ang ginawa ko, nagpabango ako sa buong kwarto. Pabango ni Mama. Kasi sa atin lang yung amoy. Yung amoy na hindi masakit sa ilong. Ang kaso, hindi talaga nawala yung amoy. Kaya binuksan ko yung bintana. And just in time, nakita ko yung lalaki. What's odd though? Nakasubsob yung left side ng mukha niya sa lupa na parang may inaamoy o pinapakinggan. At hawak-hawak niya yung katawan ng saging na pinutol niya kanina. Partida, umuulan pa. Ang ginawa ko, sinara ko yung bintana. Bukod kasi sa kinilabutan ako, mas lumakas yung malansang amoy nung binuksan ko yung bintana. Inaya ko yung kapatid kong bumaba. Hinanap ko si uncle. Sinabi ko sa kanya yung nakita ko. Pagpunta namin sa sala kung nasaan yung kabaong, nakita ko yung lalaki na pagapang na sa kabaong ni Papa.
na hindi siya alintana ng mga tao sa sala. Kahit si mama na isang braso na lang ata ang layo sa kanya. Saka lang nila siya nakita, including my uncle, nung sinita ko siya. "Anong ginagawa mo, Manong?" Tanong ko sa kanya. Napatingin siya sa akin na parang nagtataka. Mas nagtaka ang itsura niya nung mapansin niyang nakatingin na lahat sa kanya. Hinila ko palayo sa kanya si mama. Kumaripas naman siya ng takbo nung nagmura si uncle na hindi ko napansing umalis para kunin yung pana niya. Yung pagtakbo niya, maihahalin tulad ko sa pagtakbo ng isang gorilya. Walang halong biro, ganun siya tumakbo. Napana siya ni uncle sa paa. Yung tunog ng daing niya hindi pang tao, pang aso. Nung nawala na rin siya, nawala na yung malansang amoy. Nung humupa na ang gulat naming lahat, sinara na lahat ng mga bintana at pintuan. Hindi na ako inantok nung sabihin ni uncle na balbal yun, isang klase ng aswang. Hindi ko rin alam kung bakit ko siya nakita. Sabi nila uncle kadalasan nagtatagumpay ang mga balbal na kunin ng bangkay dahil sa marunong silang gumawa ng ilusyon. May sinabing term si uncle, tagabulag, kwintasyon or singsing na nagsisilbing agimat ng balbal para makagawa ng ilusyon at maitago ang sarili niya. Hindi nga lang nila inasahan na sa ikalawang gabi agad ng burol aatake ito. Kadalasan daw ay sa last night ito gumagawa ng aksyon. Sa akin lang naman, siguro kasi akala niya taga Maynila kami nila mama. Kasi kahit laking probinsya kaming magkakapatid, wala kaming punto pag nagtatagalog. Kahit fluent kami sa dialect sa probinsya ni mama at ni papa. Tapos yung idagdag pa ni tita na pinapalitan ng balbal yung nakuha niyang bangkay ng katawan ng saging. Naisip ko na lang, kaya siguro ang napili niya yung saging na payat pa ang katawan dahil sa payat si papa. Kinaumagahan din nun, nagbudbud ng abo sila uncle sa paligid ng bahay, kahit sa may pintuan. Sabi nila hindi makatatawid ang balbal sa abo, gamitin man niya ang tagabulag niya o hindi. Ganon din ang sabi ng mga nakaalam. I mean, kinabukasan nun nalaman na sa buong lugar yung nangyari. Yun ang suhestyon ng lahat, yung abo. Sa puntod din ni Papa, pagkapasok ng kabaong niya, dun sinabuyan ng napakaraming abo yung loob bago sarahan yung puntod. Ang malaking palaisipan sa aming lahat, lalo na sa akin, kung totoong may agimat yung balbal para maging invisible, bakit nakita ko siya?